Hello, good morning po sa ating lahat. Again, this is Pastor Joshua Orias na bumabati po na isang mapagpalang araw. Welcome po sa ating 7PD at purihin po ang Panginoon sa pagkakataon na muli tayo makapag-aral ng salita ng Diyos. Ephesians chapter 3. We'll be reading verse 14 to 21. Ephesians chapter 3 verse 14 to 21 at ang ating paksa ngayong umagang pong ito ay Paul's prayer, the prayer of Apostle Paul to every believer. Okay? So, basahin po natin. Verse 14, "For this cause I bow down my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ, of whom the whole family in heaven and earth is named, that He would grant you, according to the riches of His glory, that is strengthened with the might by His Spirit in the inner man, that Christ may dwell in your hearts by faith, that you be rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all saints what is the breadth, the length, and the depth, and the height, and to know the love of Christ, which passeth the knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. Now unto Him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us, unto Him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen." Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Dito po makikita po natin ang napakagandang prayer ni Apostle Paul at ito po ay nilalaman unang-una ng adoration, no? Si Paul ay nagpray ng pagsamba sa ating Panginoon. He adore God, no? Sa first part at makikita rin po natin ay yung tinatawag na intercession, no? Siya ay namamagitan sa atin at sa mananampalataya at sa last part ay meron ding benediction, no? So napakagandang prayer, isang package ng prayer para lahat sa atin at nawa ito ang maging panalangin din natin at mangyari din sa atin. So tingnan po natin ng ilang saglit ang nilalaman ng panalangin ni Apostle Paul. Unang-una makita po natin dito ay yung kanyang panalangin about spiritual stability, no? Ito po yung pinaka-chief concern ni Apostle Paul. Ang sabi niya po sa verse 16, that He would grant you according to the riches of His glory to be strengthened with His might by the Spirit in the inner man. Yung ating pong spiritual well-being, yan pong pinaka-importante sa lahat, no? More than anything else is our spiritual stability, the chiefest concern, no? Ang emphasis po nito ay yung ating spiritual. Kamusta po ba tayo sa ating spiritual life, no? Yung inner man, yung tunay na ikaw, the real you behind the flesh. O sa Bible, ito po yung tinatawag natin na heart, no? Pag inalis po ang lahat ng bagay, no, sa atin, alisin lahat ng mga bagay na meron tayo, ang matitira lamang po ay kung ano po ang merong relasyon tayo sa ating Panginoon, no? Tanggalin po natin ang lahat. Sabi po ni Apostle Paul ay may kita po natin dapat matibay ang ating spirituality. Kaya lalakas po ating spirituality sa salita ng Diyos, sa panalangin, sa paglilingkod sa Panginoon, sa mga bagay na spiritual. So spiritual stability, yan ang kanyang chiefest concern. Yan ang unang panalangin. Hindi kung anong mga bagay, kundi ang lahat ng mananampalataya ay lumago sa Panginoon, magpatuloy sa Panginoon. Sabi ng Bible, no, that He would grant you according to the riches of His glory to be strengthened with the might by His Spirit, with the help of the Holy Spirit in the inner man, no? So hindi lang po yan, may kita rin po natin yung tinatawag po natin na spiritual intimacy, no? Spiritual intimacy in verse 17, that Christ may dwell in your hearts by faith. So ano po ba ang spiritual intimacy, no? Ito po yung ang Panginoon ay magiging feel at home sa buhay po natin, to the point that God will control all the every aspects of our life, na hindi lang po niya tayo control tuwing Sunday, but in every part of what we are doing, in every part of the day, no, we are being controlled, that Christ may dwell in your hearts by faith, no? At napaka-importante po niyan na makita po natin na ang Panginoon ay nasa sa atin, no? Sa kumbaga sa bahay ay siya po ay welcome sa lahat ng parte sa bahay, no? Hindi lang po sa sala, kundi sa kwarto, sa kusina, sa labas, lahat.
sa lahat ng anggulo ng buhay natin, ang Panginoon, siya ang sentro, that He will dwell. Is Christ dwelling in your life? Do you have a relationship with the Lord? Diyan ang unang-una, no? Tamang relasyon sa Panginoon. At kung may relasyon sa Panginoon, ito po ay pagtibayin, no? So, sabi po ng Bible that Christ may dwell in your hearts by faith, that ye be rooted and grounded in love. So, hindi lang po yan, not only spiritual stability, spiritual intimacy, but also charity, no? So, sabi po ng Bible, charity, or what we call grounded in love, no? May be able to comprehend what all the saints, with all the saints, what is the breadth, the length, the depth, and the height. Napakaganda po ng verse na ito, no? At ito pong pag-ibig ng Panginoon ay sakop ang lahat ng areas, no? Kumbaga, four-dimensional, no? At the breadth, the width, the length, and the height, no? So, ang pag-ibig ng Panginoon, yung width, no? Lahat po yan kasama. Ang pag-ibig ng Panginoon ay walang pinipili, Jews and Gentile, kasi ito po yung pinaka-context ng Ephesians, no? That the Jews and the Gentiles will be together in the same church, no? Na wala na pong special na sino pa man, lahat po tayo ay welcome sa family ng Panginoon. So, ang width ng God's love ay sa lahat ng tao, for God so loved the world. And also the length, no? Ang pag-ibig ng Panginoon from the beginning of time till the end, yan ang scope, yan ang haba ng pag-ibig ng Panginoon. Yung lalim naman na tinatawag, yung depth, ito yung niligtas tayo ng Panginoon sa lalim, no? Sa ilalim ng impyerno, at imbis na tayo mapahamak doon ay tayo in-extract, no? From the love of God, na yung gaano kalalim yan to the point na hindi na tayo mapupunta dyan. And of course, the height is, pwede nating sabihin yung ating final destination, na balang araw tayo ay sa langit na, mga kapatid. Ito po yung proof, no, ng pag-ibig ng Panginoon sa atin. So, meron po tayong stability, no? Spiritual stability, spiritual intimacy, and charity. Kaya nga po, ang commitment po natin sa bawat isa at sa paglilingkod sa Panginoon ay dapat rooted and grounded, no? Hindi po mababaw. Dapat malalim, no, ang ating pag-ibig sa paglilingkod sa Panginoon, para talagang totoo. Ang pag-ibig ng Panginoon, syempre, makita po natin, ito po ay sacrificial love, no? Siya po ay nag-sacrifice para sa atin. Ang kanyang pag-ibig, of course, ay unconditional, no? At ito po ay non-reciprocal. Kaya kung ano yung pag-ibig ng Panginoon sa atin na pinamalas niya, ganun din ang papakita po natin. At ang kapalit po nun, yung buhay na walang hanggan na binigay niya sa atin, kaya tayo ay maglilingkod sa Kanya hanggang sa huli. Ay mga kapatid, yun lang po ang ating devotion ngayong umaga. Pagpalain po tayo ng Panginoon, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa inyo po mga salita, na kami patuloy na lumalim sa aming relasyon sa inyo. Salamat Panginoon sa aming mga binasa, sa pinag-aralan. Ito po ay maging hamon at maging gabay po namin sa araw-araw. Pagpalain niyo po ang araw na ito at sa lahat na aming gagawin. Kayo po ang mangunat magpala sa tanging pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. Amen. So maraming po salamat. Once again, God bless everyone and thank you po. And the Lord be with us this day. Good morning po.